We are praying that the COVID-19 situation will come to an end. At the meantime, we want to continue to spread the gospel without spreading the virus. Don't spread the virus, spread the gospel. 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 Don't spread the virus, but spread the gospel. Don't spread the virus, spread the gospel. We are AFJC, sharing His love, sharing His gospel to the world. Oh, praise God. Praise God. Good Hallelujah. morning. Nagulat ako dun, Praise God. Good morning po. Prepare. Yeah. Good morning to everyone. Magandang umaga. At ganun din, patuloy po tayo sa ating programa, sa ating AFJC Daily Devotion. Ayan, kaya naman. Yan. Okay. Wala akong prepare. Nagulat ako Nagkagulat ko. Ay, yun na pala. Hello, good morning. Gigising lang namin, no? But anyway, we are so excited today dahil makakasama natin ngayon. I mean, magbabahagi ng salita ngayon ng Lord ang isa niyang lingkod. Yes. At ito ay isang Bible School student. Yes. Kaya po, mamaya ay maririnig po natin siya. Wow. Minsan pastor, minsan modelo. Heart trap. Heart trap. Hard hindi ko alam kung papastor ba to. Mag-artista. Hindi mo alam na anong calling. No. Anyway, patuloy lamang po tayo mga kapatid. Ganun din, no? This day is a Friday. That's why maraming matutuwa ngayon na mga Oo, nagtatrabaho. kasi Friday na eh. Ayan. Thank God it's It's Friday, Yan. yeah. Kapag weekend, maraming sabik na sabik umuwi sa kanilang mga Yes. tahanan. Tahanan. Kaya mga kapatid yan, patuloy lamang tupak po tayo no, na unahin ng Lord. No? Kahit ito ang huling weekend natin. Tama ba ako? Yes. Araw ng trabaho, no? Oo. Kasi Sa iba kasi meron weekdays pa pa sa- lang, weekdays. So then bukas weekend na, Saturday and Sunday. And dapat lagi pa yung una ang Lord. Yes. Kaya Napakabilis ng panahon, Pas, Oo, no? bilis ng panahon. Ilang tulog na lang, maririnig na natin ito. Yan, konti na lang. Sumisilip na si Sumisilip ano, na. Jose Marichan. Konti na lang. Kaya mga kapatid, stay tuned po tayo kasi mamaya po ay tayo po ay makakarinig ng mga encouraging message Yes. mula sa likod ng Panginoon. Amen, amen. Before At that, saka kasi kung meron kayong mga kung meron kayong mga comments. reflection, take home, just comment down below. At kung gusto niyo pong magpa-shout out, just comment down below and then we will greet you. Yeah. Amen. And ganoon din, praise God. Siyempre, masarap unahin ang Lord na pagbigay ng papuri at pagsamba sa Kanya. That's why this time, let's worship the Lord together. Amen po ba? Amen. And let's sing this song, At the Cross. Yan. If you know this song, please sing with us as we worship the Lord together. Yes, Jesus, we give you praise, we give you glory. Oh Lord, you search me. You know my way. Even when I fail you, I know you love me. Your holy presence surrounding me. In every season, I know you love me. I know
cross I bow my knees. Where your love was shared for me, there's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest praise. What can separate me now? Oh, yes, Jesus. You go before me. You go before me. Yes, Jesus. You shield my way. You stand and hold me. I know you love me. I know you love me. At the cross I bow my knees. Where your blood was shed for me, there's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest praise. What can separate me now? You tore the veil. You made a way. When you said that it is done, you tore the veil. You made a way. When you said that it is done, Oh, you tore the veil. You tore the veil. You made a way. You made a way. Yes, Jesus. When you said that it is done, you tore the veil. You made a way. When you said that it is done. And when the earth fades, falls from my eyes, you stand before me. I know you love me. I know you love me. At the cross I bow my knees. Where your blood was shed for me, there's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest praise. What can separate me now? Oh, at the cross I bow my knees. Where your blood was shed for me, there's no greater love than this. You have overcome the grave. And you have overcome the grave. Your glory fills the highest praise. What can separate me now? You tore the veil. You made a way. When you said that it is done, you tore the veil. You tore the veil. You made a way. When you said that it is done, you tore the veil. You made a way. When you said
Jesus, for what you have done on the cross. Upang kami ay magkaroon ng tiyak na kaligtasan. Panginoon, alam po namin, O Diyos, na hindi kami karapat-dapat sa bagay na ito. Pero Lord, napakayaman ng iyong biyaya. Napakalawak, O Diyos, at napakalaki ng iyong pag-ibig. Kaya nga, O Diyos, sobra kami nagpapasalamat na kahit ang aming buhay ay hindi sapat upang ikaw ay mabigyan ng pinakamataas na kapurihan at kaluwalhatian. Kaya nga, O Diyos, hayaan mo, Panginoon, na sa araw na ito at sa mga bagay na gagawin po namin, Lord, magbigay ito ng karangalan, walang iba kundi sa iyong pangalan. Marami pong salamat, Lord God. Pray, Lord, sa mga manonood po ngayon, mga kasama namin, continue, Lord God, to fill them with your Holy Spirit. Comfort them, strengthen them, empower them, Lord, as they listen to your word. All of us, Lord God, as we listen to your word, may you empower us by your Holy Spirit. Ganun din sa likod na gagamitin mo. I pray, God, for your anointing, wisdom be upon him. Only your name be glorified and be magnified. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Alam mo, partner Jason, ang sarap alahanin yung mga bagay na ginawa sa atin ng ating Panginoon. Ano? Kaya nga ang ating papuri at pagsamba sa Kanya ay lubos natin na kinasisiyahan, kinasasabikan, pumanta sa Kanya ng mga papuri at pagsamba. Ito yung ating kadalakan. No? Sapagkat ang Diyos natin ay Diyos na mabuti. Naranasan kasi natin eh. Yes, naranasan natin. Kapag nagpuri ka at kapag umiyak ka sa Panginoon, totoo. Totoo ang naranasan mo. Totoo yan. Kaya isang bagay na pinapasalamat natin na sa mga bagay na ito, tayo ay yung ating pagsamba, yung ating pag-awit sa Kanya ay buhay na buhay. Sapagkat ang Diyos na ating sinasamba ay buhay at totoo. Amen. Kaya naman, sa pagkakataong to, welcome muna natin yung mga naka-online na ngayon. Yes. Good morning kay Nanay Medi. Nanonood ngayon. Good morning. At sa aking misis na si Ellie. Good morning and magandang morning. Good morning po sa inyo. At ganoon din si Mami Madeline. And good Yan, morning good morning na. Purihin ng Diyos for He is good. Amen. He is good. Ganoon din si Brian Solidor. Good morning everyone. Yan, stay tuned lang po ha. Wala pong bibitaw. Then this time, no, may hashtag tayo ngayon. Yes, ang hashtag po natin ay... Yes! Hashtag at the cross. Yan, Kaya pala tapos Oo, kaya pala yun yung kinanta natin kanina. Kasi yun yung hashtag natin yan. Okay? Kaya, ngayon, before we go Before we move on po sa atin pong... and meron tayong Bible Trivia. May bago tayong, may guest tayo ngayon na ano. Actually, halinihinan na sila ngayon. Oo. Kung meron tayong matang lawin, Okay. meron naman tayong matang baka. Let's welcome our dear brother Ian Kitalig to give our Bible Trivia. Amen. Yan. Have a sacred and blessed morning po to everyone. Yan. Sa umagang ito, bago po tayo dumako sa ating Bible Trivia, maaari bang pasalamatan natin si Lord sa blessing ng buhay na ibinigay niya sa atin. Yan. At ngayon po, dadako na po tayo sa Bible Trivia. At ang Bible Trivia po natin ay ang salitang rapture. Yan, alam niyo po ba na ang salitang rapture ay hindi makikita sa Biblia? Sapagkat ang ginamit na salita ni Apostle Paul ay caught up, yan. At ang salitang caught up sa Griego ay harpazo, yan. At sa Latin naman ay rapturo, na dun po kinuha ang salitang rapture. Na ang ibig sabihin ng rapturo ay rapture. Na ang ibig sabihin naman ng rapture sa
sa English ay snatch away or to seize. Yan. Sa Tagalog naman ay dagitin o kaya kuhain. Yan. Ayan po ang ating Bible Trivia ngayong umaga. Naway may nakapulutan po kayo ng aral sa ating Bible Trivia ngayong umaga. Ayan, galing naman. Halupit. Halupit? Kala ko talaga, oh. lumipad yung pusa. Yan. Riyak lang. Amen. And this time, mga kapatid, it's time to greet our... Batiin naman natin yung mga mag-birthday ngayon. Happy birthday! Yeah, binabati natin ang isang happy birthday today sa 31st of July 2020! Binabati natin ang happy birthday si Sheena Marie Obilio. Yun! Marigold Malba! Sa mga ano natin ito dati, sa Sitapag, mga kabataan po natin. Yung aking pong classmate ng high school, si Ivy Manalo, happy birthday! And happy birthday din kay Michael Arce. Kaibigan to ni Matambakang Ian. Yan. And also yung father, no? Father ni Kuya Josh Pat, si Brother Julio Valiente, happy birthday! Ayan, at sa lahat na mag-birthday po sa month of August, feel free to comment down below sa aming pong page na AFJC Prayer Warriors, yung mga birthday po ng inyong mga kamag-anak, birthday ninyo mga sa buhay, lahat ng mga kakilala ninyo may birthday, please don't hesitate to comment down in our page so we can include them in our birthday greetings every time that we have a live broadcast. Happy birthday! And let's going back na naman. Ito. Di ko na patatagalin mga kapatid ang mag-aayos ng salita ng Diyos sa umagang ito. Siyempre, gaya ng sabi namin kanina, pagdating sa tindig at makisig to mga kapatid. Na po, makisig. Siyempre po, kaya sabi ni Pastor kanina, hindi mo alam kung magpapastor ba o mag-artista eh. Kung tinawag ba o tinopak. Na? Pero mga kapatid, pagdating sa paghahayag ng salita ng Diyos, hindi ito basta-basta na pumapayag lamang ng walang na hindi nag-aaral kasaliksik. Kanina nga, yung preaching niya ngayon, narinig ko na kasi kanina practice niya eh. No? Sabihin talagang eager siya matuto. Yan, eager matuto yan. Isa sa mga Bible scholar natin dyan sa Bethel Bible College. At kasalukuyan siyang tawag na ito, nagsiserve, no? Dyan sa JGRRC Malinta sa Maine. Sa pinangungunahan po ni Pastor Edwin Ingero. Mga kapatid, wini-welcome po natin. Please give a hand sa Panginoon sa buhay po ni Brother Robert Batadier. Ayan. Amen. Yan. Natutuwa lang ako kasi meron tayong bagong recruit, no? Na sa Bible Trivia. Grabe, napakahusay po niyan. Talagang grabe yung eagerness po niya pagdating sa paglilingkod po sa Panginoon. Isang magandang umaga po sa ating lahat. No? Salamat po sa opportunity na mabigyan po ng pagkakataon po ulit na makapagbahagi po ng mabuting balita po, no, ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat po sa Panginoon na tayo patuloy na iniingatan po ng ating Diyos, no? At patuloy na lumalaban sa buhay na kahit sa kabila po ng mga pagsubok natin, kabila ng mga pandemya, nandun pa rin po yung pag-iingat po ng ating Panginoon po. Okay po, di ko na po patatagalin. Alam niyo po, minsan po sa buhay natin, kung ano pa po yung basic, yun pa po yung nakakalimutan. Na hindi na bago, kaya hindi na natin na-appreciate, no? So, pero ngayon pong umaga, tatalakayin natin na ang pinaka-nakakaantig na pangyayari na kung saan po, dahil dito, natubos tayo sa ating mga kasalanan at naging malaya po tayo. So ngayon po, gusto ko pong i-share sa inyo yung, ang title ko po ay Ang Paghihirap ni Jesus Kristo, no?
Alam po natin na si Jesus pinahirapan at pinakubos sa krus ng Kalbaryo. Pero gaano po ba kahirap ang dinanas po ng ating Panginoong Hesukristo upang tayo matubos po sa ating mga kasalanan at para po tayo ay maligtas? Para po ma-appreciate po natin ang sakripisyo po ng ating Panginoong Hesukristo dito, kailangan po natin malaman at maintindihan po na ang Panginoon po ay 100% man. So, ibig sabihin po, tao po siya. Kung nasasaktan po siya emotionally, kung nasasaktan po siya physically, ganun din po yung nararanasan ng ating Panginoong Hesukristo, no? Si Jesus po ay 100% Diyos din. Na nagkatawang tao dito sa lupa upang gawin ang misyon niya. Ano po yung misyon niya? Para po iligtas po tayo sa ating mga kasalanan. Kumbaga, nabuhay po siya para po mamatay. Para po saan? Para po sa ating mga kasalanan. So ngayon po, tingnan po natin yung kung gaano kahirap yung pinagdaanan po ng ating Panginoong Hesukristo, physically man yan o emotionally. No? Simulan po natin yung emotionally. So tignan po natin yung struggle ng Panginoong Hesukristo bago siya ipako sa krus ng Kalbaryo. Sabi po sa Luke chapter 22 verse 41 to 44, dito po nanalangin po ang Panginoong Jesus dito. No? Sabi niya, Ama, kung loloobin mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito. Ngunit huwag ang kalooban mo. Ay, huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Nagpakilala sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya. Dala ng matinding hinagpis, siya'y nanalangin ng lalong taimtim at pumatak sa lupa ang kanyang pawis na parang malalaking patak ng dugo. Bago po tayo magpatuloy, manalangin po tayo. Lord, muli salamat Panginoon sa kabutihan mo, salamat sa grasya mo, Lord. Nawa, Panginoon, sa pag-aaral namin to, patuloy namin ma-appreciate, Panginoon, yung paghihirap mo sa krus ng Kalbaryo. At nawa, Panginoon, makita namin yung bagay na gusto mong sabihin sa amin na patuloy namin makilala ang Panginoon na ibinigay mo, Panginoon, para mas lalo pa kaming magtumayo para ihayag ang yung mabuting balita, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Tinataas ka namin, niluluwalhati sa Panginoon Yesus. Amen. Amen po. Yung kung babasahin po natin yung four gospel, sa Luke lang po nabanggit na si Jesus po ay nagpawis ng dugo, no? Ang author po ng book na to ay si Luke po mismo. Si Luke po ay isang doktor po na naiintindihan niya po yung mga medical term, no? Si Luke po ay doktor, naiintindihan niya po yung mga kung ano po ba yan, kung anong sakit yan. Kaya kung babasahin po natin sa verse 44, ang sabi po doon, dala ng matinding hinagpis. No? Sabi po sa English translation yan, sa verse na sabi doon, being in anguish. So, ibig sabihin po, ang ibig sabihin po nun, severe mental or physical pain or suffering. Be extremely distressed about something. Ang synonyms po niyan is agony, pain, torment, torture, suffering, distress, misery, sorrow, grief, heartache, heartbreak. So, ang tanong po, bakit naranasan po ng Panginoong Jesus yan, no? Yung ganyang katinding emotional stress. So, na dumating pa yung point na mismong pawis niya naging dugo. So, bilang Diyos po, alam po ni Jesus yung mangyayari sa mga susunod po na mga oras, no? Alam ni Jesus yung hirap, yung sakit na mararanasan niya physically at emotionally. Kasi alam niya mangyayari. Alam niya mangyayari kasi nga po, Diyos siya. Ang pagpapawis po na may kasamang dugo, ang kalagayan po nito ay napatunayan po, no? Ang medical term po nito is hematidrosis. Ang kondisyon po nito ay nagre-resulta ng pagpapawis na may kasamang dugo dahil sa matinding stress ng tao. At sabi po ng mga doktor, nararanasan ang bagay na to o pangyayari ng bagay na to o nangyayari yung bagay na to kapag dumaan ka sa matindi o severe na takot. Diba? At pag naranasan ang hematidrosis na to, ang mangyayari sa skin mo, magiging sensitive. Magiging marupok po siya. Marupok, di ba? Magiging marupok po siya. So, ibig sabihin, mahawakan lang po ng konti yung balat, masakit na. So, kung titignan po natin yung case po ng Panginoong Hesukristo dito, kung ganun pala, magiging marupok yung balat niya, magiging sensitive po, na mahawakan lang po. No?
sobrang masasaktan na siya. Isipin, ano po no? Tingnan po natin dito Isipin po natin yung time na siya po pinaghahampas. Pinaghahampas po siya. Imagine mo po, sensitive na yung balat niya, tapos pinaghahampas pa siya. Sa madaling salita po, triple ang sakit na naranasan po dahil sa balat na naging sensitive, di ba? So nakita dito yung emotionally na nasaktan po ang ating Panginoon. Yung damdamin niya, naranasan niya rin yung emotional stress. Kung ikaw naranasan mo yung pagiging emotional, naranasan mo yung ma-reject, di ba? Naranasan po nating masaktan, naranasan po nating iwan, no? So nakita po natin na ang Panginoon Jesus po, naranasan din po yung bagay na yan. Naranasan niya po rin yan. Kaya wala tayong masasabi sa Panginoon Jesus po no? Dahil mismo siya, naranasan niya yun bago siya ipako sa krus ng Kalbaryo. Nireject niya po yung nireject po siya ng taong malalapit sa kanya. Yung ultimong mga alagad niya po, no? Yung bayan niya, iniwan po siya. Tinalikuran po siya. Ganyan po kasakit yung naranasan po emotionally ng Panginoong Jesucristo, no? Bago po siya ipako sa krus ng Kalbaryo. Wala pa po dyan yung physical po, no? So, dyan po tayo papasok sa pangalawa po, physical. Yung physical na naranasan po ng ating Panginoon Jesucristo, ganito po. So, kung titignan po natin sa Old Testament po, pinredict po ni Prophet Isaiah, ito yung bago po siya mamatay, no? In Isaiah 54 verse 14, "But many were amazed when they saw him. His face was so at his figure he seemed hardly human, and from his appearance, one would scarcely know he was a man." Ganyan po, kabrutal yung inilarawan ni Prophet Isaiah po, no? To the point na hindi na po makilala ang Panginoong Jesus dahil po sa pinagagawa po sa kanya. Tingnan po natin ang kalagayan po. So para po mas lalo pa natin makita yung hirap po ng Panginoong Jesus physically po, no? Tingnan po natin yung kalagayan ni Jesus po, yung health ni Jesus tong oras na yun, no? Yung time na po yun, kung babasahin po natin yung Bible, yung mga alagad niya po nagpasing po siya di ba? Ang mga alagad niya po natulog, di ba? Natulog dahil po siguro puyat. Pero ang Panginoong Jesus po hindi po nanatiling tulog yan, bagkus nanalangin po siya. So kung titignan po natin, simula noon wala pa pong tulog ang Panginoong Jesus noon. Hanggang time na siya po ipako. At the same time, hindi pa po siya kumakain. Hindi pa po siya kumakain that time. So kasi nga po, yung huling kain niya po, yung supper. Kaya ang sinabing last supper, no? So hindi po kumakain po ang Panginoon. Hindi pa siya nag-aalmusal, hindi pa po siya nagtatanghalian. So isipin niyo, binuhat niya po yung krus, no? Gutom na gutom po siya, At hindi pa yun, puyat po din siya, di ba? So buong araw po siyang gising. So isipin niyo yung pagod, yung puyat, na naranasan niya, binuhat niya yung krus hanggang doon po sa Golgota. At syempre, na-dehydrate po ang Panginoon nun. Na-dehydrate po ang ating Panginoon. Naubos po yung dugo niya. Dahil sa paghahampas po sa Kanya. Dahil kung anong pinagagawa sa Kanya, tinusok ang Panginoon, binugbog po ang Panginoon, na-dehydrate po siya, naubusan po siya ng pawis, naubusan po siya ng dugo. Kaya nga po kung papansinin natin, nauhaw siya, no? Nauhaw siya. Humingi po siya ng tubig noon, nung nakapako siya sa krus ng Kalbaryo. Bakit? Na-dehydrate Sino bang tao na kapag na-dehydrate, kailangan mo ng tubig sa katawan Kailangan mo to Ayun yung magsusurvive din sa'yo Di ka uminom at naubusan ng dugo, halos yung pawis mo at grabe ka kakagupit sa'yo, di ba? At isipin nyo, naglakad po siya ng almost 4 kilometers back and forth, no? Kung saan-saan po siya napupunta, buhat po yung krus, no? Papunta ng Golgota. Tignan po natin kung paano pinaghahampas pa ang Panginoon dito, no? Sabi po dito, may ancient law po ang mga Hudyo na dapat hanggang 40 lashes lang. Ibig sabihin, 40 hampas lang. Tama ba ba kayo, Dave? 40 hampas lang yung pwede. Pero yung mga Romano po that time, wala po silang pakialam sa law ng Hudyo. Na, walang lolo sa kanila, di ba? Lolo.
Walang lolo. Lolo, walang lo. Kaya walang lolo sa kanila, lolo. Ang hirap. Walang batas-batas yan. Ibig sabihin, sa madaling salita po, katulad po yan ng pagsakop sa atin ng ano. Lolo tuloy. Grabe. Wala pong, yung katulad po yan ng pagsakop sa atin ng, ano, ng Kastila. So, ibig sabihin, wala po tayong nagawa doon. Kung ano po yung gusto nilang gawin, ay yun din po yung magagawa nila. Dito po, ganun din. Mas matindi pa po dito, no? Si Jesus po, nilatigo po dito. Hindi lang po basta latigo, no? May nakalagay daw po na 9 leather tongs na may nakalagay sa dulo na maliliit na bubog. Bato-bato po at mga buto. At pinalo ng malalakas, di ba? Merong puwersa. Pinalo po sa shoulder, sa likod, sa legs, di ba? At kung maalala niyo po, nilagyan din po siya ng koronang tinik sa ulo. At yung tinik na po yun, is almost 1 inch. Sabihin sana, 1 inches. 1 inch. Yung haba niya po, tinurok doon sa ulo niya, no, ng Panginoon. At pinersa pong ilagay sa ulo niya ng Panginoon. At diniin hanggang magkaroon po ng maraming dugo ang Panginoon po. So makikita po natin yung sobrang pagpatak ng dugo ng Panginoon. Halos maubusan na po siya ng dugo, no? Sana ako? Wala na ako, At saka meron din po sa kanyang mga dumura, di ba? Kahit di niya po kilala, dinuduraan siya. Sasampalin siya, susuntukin siya, sisipain siya. At sa pagbubuhat po ng krus na yan, ang bigat po ng krus na yan is 75 kilograms. Kilograms. 75 kilograms. At hindi lang po ganun kalapit yung nilakad po ng Panginoong Jesucristo, no? Simula nang binuhat niya yung krus ng hanggang doon po sa Golgotha. Kung titingnan po natin, ang Jerusalem po, bulbundukin po yan. Kung may mga pataas po na lugar, so yung gravity, hahatakin ka po pababa. No? Kung papansin natin, kung may dala kang mabigat na bagay, dahil pababa, yung gravity hahatakin ka, mararanasan mo yung pagbagsak. Siyempre, ang bigat nun, di mo kakayanin. So, sabi ko nga, sa case po ni Jesus, hindi pa po siya makain. Hindi pa po siya umiinom. Puyat po ang Panginoon. Tapos, magbubuhat po siya ng ganun kabigat papuntang, di ba? Sa bundok na yun. Ilang beses po siya bumaksak nun. Dala-dala yung krus. Kasi nahilo po siya eh. So, ang pinakahuli naman na naranasan po ng Panginoong Jesus dito, no? Physically, yung pagpapako po sa krus, no? Pagpapako po sa kanya sa krus. Ang pako po na pinangpako po ng Panginoong Jesus sa kanya ay 5 to 7 inches ang haba. So, mahaba po yun. Tinusok yun. 5 to inches ang haba. Ito po 6 hours po siyang nakapako sa krus ng Kalbaryo. Imagine mo, 6 na oras, sobrang ngawit na po ang Panginoon nun. Nung panahon na yun, marami po nagsasabi ng panahon na yun ay wala pa pong damit ang Panginoon. Diba? Marami po nagsasabi niya na nung pinako po siya, wala po siyang damit. So, grabe po yung yung kahihiyan po na pinagdaanan niya nun. No? Na-imagine mo yun? Ginulpi ka na, hindi ka pa pinagsuot ng damit. Diba? So yung pinakamasakit po na part doon, yung nakapako po siya. Di ba po, nakapako siya na nakaganto. So, ibig sabihin, habang nakapako po siya ng ganito, di ba nakaganto, hindi ko lang po mayawin yung ano ko. Hindi ko ganito, agad kasi hindi mo maano yung usap dahil. So, nakapako po siya. So, ibig sabihin po, habang nakapako po siya ng ganun, tapos yung paa niya, nakapako din po. So, ibig sabihin, yung ngawit po, ayun po yung matindi, yung ngawit po. Siyempre, dahil po nangangawit ka, yung puwersa po nyo, nasa paa. Yung lakas po nun, nasa paa. So, ibig sabihin, habang sa 6 hours na po yun, nangangawit po ang Panginoon. Kaya po bumabagsak po yung katawan niya. Bumabagsak. So, sa madaling salita po, siyempre, ang pinakamasakit po doon, yung iaangat niya yung sarili niya. Yun po yung torture doon. Yun po yung pinakamasakit doon na inaangat niya yung sarili niya, di ba? Dahil sa ngawit. Siyempre, masakit talaga.
Siyempre. Masakit, iangat niya yung paa niya. Ayun po yung masakit doon, no? Grabe po, no? Dito na rin po ako magtatapos. Grabe yung naranasan po ng Panginoon emotionally, no? At physically. Para po saan? Para po iligtas po tayo sa ating mga kasalanan. At para po magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Kung torture, suffering, emotional stress, no? Yung pag-uusapan po, naranasan po ng ating Panginoon Jesucristo yan. Dahil mahal ka niya. Ganyan po yung pagmamahal ng Panginoon para po sa ating lahat. Saka po nakita ng grabe yung pagmamahal, no? Na ibinigay niya yung buhay. Nakita natin kung paano po utay-utay yung pinagdaanan po ng Panginoon. Grabe yung pinagdaanan niya po na sobrang hirap na kung tatanggalin natin yung pagka-Diyos ng Panginoon, hindi niya po kakayanin, 'di ba? Pero dahil po Diyos siya, kinaya niya, no? Yung ano po ito po yung ano din yung ibinigay niya po yung buhay niya para sa atin. Yun po yung patunay na yung namatay po siya na pinako po siya sa krus ng Kalbaryo. Patunay po yun na na mahal niya po tayo Wag po natin sabihin na wala tayong kwentang tao. Kasi yung namatay po siya sa krus ng Kalbaryo, isa po yan na patunay na napakahalaga po natin. So, hindi po ba natin na-appreciate po yung bagay na yun? Namatay siya para iligtas ka. So, ang ibig sabihin po nun, mahalaga ka sa mata ng Panginoon po. Sino po ba tayo para maranasan yung suffering na yun? No? Sino po tayo para sino ba tayo para bigyan ng ganung kapalit na may isang tao naghirap, pinako, iniwan ng bayan, pinagpalit, di ba? Ay mga pinagpalit, naranasan din ba ng Panginoon yan? So, pinagpalit, di ba? Makita natin na yung hirap, hindi po ganun yung pinagdaanan po ng Panginoon. Saka, huwag natin sabihin na dahil sa pandemic, mawawalan tayo ng pag-asa. Pinagtagumpayan na po ng Panginoon Jesus yan Ang gusto niya lang po, sumunod po tayo sa lakarin niya. Hindi niya po kasi deserve yung bagay na yan. Dahil napaka-perfecto niya po. Napaka-perfecto po ng ating Panginoon. Wala siyang kasalanan. Tayo po yung may kasalanan Tayo yung may kasalanan na dapat tayo ipapako sa krus. Pero dahil mahal niya po tayo, no? Dahil mahal niya po tayo, hindi niya hinayaang ipako tayo doon. Bagkus, kasi ayaw niya mapahamak tayo Ganun po tayo kamahal ng Panginoon. No? Kinuha niya yung suffering na dapat ang nakakaranas tayo. Ganyan po tayo kamahal ng ating Panginoon. Kaya, I hope na sa oras na to, talagang nangusap ang Panginoong Jesus po sa ating buhay. Nakita po natin na kung papansinin natin, yung pinagdaanan niya po, hindi madali. Kaya, wala tayong may pagmamalaki sa Panginoon. Masasabi natin, kaya ko nang mabuhay sa mundo. Pero kung papansinin natin, na hindi natin kaya kung wala sa Jesucristo. Ayun lang po. Let's pray po. Hallelujah. Lord, salamat Panginoon sa umagang ito, O Diyos. Salamat Panginoon sa mensahe, O Diyos, na patuloy mong ibinigay. Salamat sapagkat patuloy mong pinapakita sa amin na ikaw ay totoo. Patuloy mong pinaparanas sa amin yung kabutihan mo. Simula pa lang, Panginoon, nang ikaw ay pananganak dito sa mundo, Panginoon, Lord. Pinatunayan mo, Panginoon, yung kabutihan mo. Lord, ingatan mo kami. Sa pandemic na to, O Diyos, nakikita namin yung pag-iingat mo. At nawa, Panginoon, sa paglakad namin sa inyo, yung paggabay mo, yung pagsama, yung patuloy na yung maranasan. Maraming salamat, Lord. Tinataas ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Thank you. Thank you so much, Brother Robert. Ano po, makabagbag damdamin ang mensahe. Totoo nga yun, no? Na talagang napakabuti ng Panginoon sa buhay po natin, mga kapatid. Biruin mo, no, yung tayo bilang isang tao, nabubuhay tayo para i-enjoy. We live to enjoy life. Pero si Jesus, He lived to suffer death. Grabe ka-radical yung buhay ng Panginoon. And gaya na sabi kanina ni Brother Robert, no, may halaga yung buhay mo eh. May halaga yung buhay mo. Huwag mong isipin na walang halaga yung buhay mo. Kung sinabi ni Ninoy Aquino, Filipino is worth dying for. Nung napako ang Panginoong Diyos sa krus, ang sabi niya sa'yo, you are worth dying for. Malaking halaga mo sa Panginoon. Kasi hindi naman bibigyan ng Diyos yung kanyang kaisa-isang anak para lang. Sino ka ba? You are just a creation ng Diyos. Pero hindi ganoon eh. In John 3:16, He said, "For God so loved the world that He gave His one and only Son. For those who ever believe," sabi ganoon, "shall not perish, but have an everlasting life." Para magkaroon ka ng magandang buhay. Si Jesus Christ namatay sa krus. Si Jesus Christ namatay para ikaw ay mabuhay. And that's the message for this morning. Tama ba ako, Pastor Dave? Sa totoo lang, when it comes to that, I mean, just a little, regarding sa, yung nabanggit ni Brother Robert kanina na, yung pawis na rin. I mean, that's so much stress. I'm just imagining how the Lord really suffered that time. Alam nyo, there's a lot of study regarding with that. But the truth of the matter is this. Ang tanong kasi dito is, bakit dumating pa sa punto na gano'n? The Lord suffered so much stress. Sa totoo lang, ang daming argumento na tawag dito, siya ba ay saan siya mas nahihirapan? Nung nandoon siya sa time ng Garden of Gethsemane habang nagpipray, o yung time na siya ay pinapahirapan na doon sa krus ng Kalbaryo. But you know why? What is the real reason why he suffered that much stress that time? Because of this. Because God is holy. Jesus is holy because He is God. He is God, He is fully man, and He is fully God. And that is the time. That is the time na kung saan all of the sins of the past, of the present, and of the future ay dala-dala ng Diyos. That's why He became sin. Na wala man, who knew no sin. Ibig sabihin, and He became God's righteousness for us. Na kung saan, mga kapatid, He bear that much sin. Sabi niya, kung pwede lang natanggalin mo yung sorrow na ito, itong sorrow na ito, it signifies the sin of this world. Na na sinabi sa Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Therefore, ang kamandag ng kasalanan na ito ay kamatayan. Pero purihin ang Diyos sapagkat ito ay kanyang napagtagumpayan na sa ikatlong araw siya ay muling nabuhay. Kaya ito ang bagay na dapat nating makita dito, mga kapatid, na kung saan dinala ng ang rason kung bakit siya napako sa krus ng Kalbaryo sapagkat ito lang ang paraan upang tayo ay magkaroon ng tiyak na kaligtasan. Ganito yan eh. In Old Testament, in order for them to get a redemption, kaya sila nag-aalay ng dugo. And then, anong ginagawa nila? Pangalan nito, yung mga hayop na kanilang iaalay, yung dugo noon, they will lay their hands doon sa dugo para i-transfer doon lahat ng kanilang kasalanan. And then, yung high priest, dadalhin ito sa Holy of Holies para ito ay, pag tinanggap ito ng Panginoon, it means, na tayo?
absuelto na. Absuelto. Ibig sabihin, yung dugo ng hayop na yun, yun yung naging kabayaran. And that is the time, mga kapatid, na kung saan yung dala-dala na ang ating Panginoon ay yung kasalanan natin. Lahat sa atin, no? Lahat ng sumampalataya sa Kanya, parang yung minagnet yung kasalanan. Yes. At ito ang nagbigay ng kabigatan sa Panginoon. Ito yung bagay na because God is holy. That's why hindi ang kasalanan ito ay kanyang kinamuhian. And that's why mga kapatid, hindi masaya ang Panginoon if we are still living in sin. Kaya nga, 'di ba, in Hebrews, anong gagawin natin? Kumbaga, tayo ay niligtas na ng Panginoon, pero tayo ay mawawala ulit. Parang ang dating ngayon, pinapako muli. Gusto mo ulit ipapako ang ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Kumbaga, ang punto lamang dito is this, mga kapatid. It's a reminder for us that God already redeemed us from our sin. Amen. Kanina, medyo disagree lang ako ng konti doon that we are worth dying for. We are not. We are not worthy of His dying. Honestly. Why? Mananatiling Diyos ang Diyos kahit mamatay tayo at punta sa impyerno. Sa totoo lang, ito lang ay dahil sa Siya ay Diyos na dakila at Diyos na punong-puno ng biyaya at Diyos na mahabagin at sobra-sobra ang biyaya. Ito ay nang dahil Siya ay Siya. Kaya niya tawag dito, ginawa ang bagay na yan. Pero kung tayo mismo, kung standard lang ng taong standard lang ang pag-uusapan, wala kang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. And then until now, see, a lot of people are still not acknowledging our Lord Jesus Christ. Amen. As Lord and Savior. That's why, mga kapatid, always remember na sa mga bagay na ito, no, magandang paalala sa atin na ang paghihirap ng ating Panginoon, ganda nga na sinabi ni Robert kanina siya ay namatay upang tayo ay magkaroon ng buhay. Kaya wag nating sayangin yung bagay na yan. Wala tayong dapat ipagmalaki. At dahil kung tutusin, tama yun. Tayo dapat ang mamatay sa krus ng Kalbaryo. At karapat dapat tayo doon. That is the justice. No, that is just. Pero purihin ang Panginoon. Because of His great love, because of His yung kanyang biyaya. Amen. ay nag-uumapaw. Hallelujah. Amen. Nilagtas niya ang isang makasalanan na katulad natin. Amen. Kaya purihin ang Panginoon sa bagay na yan. Thank you so much, Brother Robert, for sharing with us, no, sa bagay na yan. This time, we'd like to hear yung ating mga kapatid to share their take home. Unahin ko na, reflection. Yan, unahin ko na si Brother Joseph Tobias. Check. Ayan, napakaganda po ng ibinahagi sa atin ni Brother Robert sa umaga na ito. Makikita po natin sabi po dun sa verse, at bago po yun grabe yung shinare dito, actually parang expository ito nung nangyari kay Jesus, di ba? So sabi po dun sa verse sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Pero di ba, bago ko umpisahan yung verse na yun, meron pong kasabihan na na you can give without loving, but you cannot love without giving. Ibig sabihin, kapag ikaw ay tunay o totoong nagmamahal, imposibleng hindi ka magbigay. At nakikita ang pagmamahal talaga sa bagay na binibigay mo. Okay, at sinabi dun sa verse sa John 3:16, for God so loved the world. Diba? Sabi, mahal ng Diyos ang sanlibutan sa paanong paraan? Ibinigay niya ang buktong na anak. Hindi niya lang basta sinabi, kapatid, na mahal ka niya, kundi meron siyang bagay na ibinigay sa iyo. Ano yun? Hindi material na bagay, kundi yung buhay niya mismo. Sabi doon, for God so loved the world that He gave His one and only Son. Bakit niya ibinigay? That whosoever believe. Diba? Ito po, mga kapatid, ang ganda ng binahagi ni Kuya Robert. Ito po ay bukas na paanyaya sa lahat po ng nakikinig. Amen. Na ang sino man po, sabi din, whoever believe in Him. Sa Diyos, ano po bang ginawa niya? Ayun, in-explain na po kanina ni Kuya Robert na siya po ay naghirap, nakaranas ng matinding pagdurusa, para po saan? Para po sa atin.
that whosoever believe in Him shall not perish, hindi na mapapahamak, but have everlasting life. At sinabi rin po yun sa Romans 6, for the wages of sin is death. At kanina po natin yung naririnig na tayo dapat yung mapako. Pero si Jesus, yung kumuha ng kabayaran ng ating kasalanan. Bakit? Sabi lang, for the wages of sin is death, but the gift of life is, but the gift of God is eternal life. At bakit niya po ito ginawa? Sabi po dito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin. Siya'y itinuring na makasalanan. Bakit daw po? Upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. At ito po ay napakaganda, gaya ng sabi ko kanina, bukas na paanyaya po ito sa bawat isa. Huwag niyo pong tingnan yung sarili niyo na kayo ay masusunog kapag kayo ay lumapit sa Panginoon. Diba? Na sobrang dumi ko, bakit ako lalapit sa Panginoon? Hindi po. Sabi po ng Diyos sa Romans 5, while we were still sinners, Christ died for us. Kaya ka lumalapit sa Panginoon dahil madumi tayo. Tama, Hindi ka maliligo kasi malinis ka na. Maliligo ka kasi marumi ka. Yan. At lumalapit tayo sa Diyos dahil sa karumihan natin. Amen. At sinabi sa Biblia, kahit gaano pa tayo kalinis, ito ay maruming basahan sa kanyang harapan. Yes. Diba? Kaya wala tayong mapagmamalaki. At ito po ay paanyaya ng Diyos sa kapatid. Ito yung panahon para lumapit sa Panginoon at tanggapin yung pag-ibig niya sa atin. Amen. Talikuran na natin yung mga bagay na nagawa natin. Diba? Huwag na natin ituro yung sarili natin na tayo ay Diyos. Kundi siya yung Diyos sa ating mga buhay. Hallelujah. At napakaganda ng mga bagay na ino-offer ng Diyos kapag siya'y tinanggap natin. Diba? Isa sa bagay na yan, yung buhay na walang hanggan. Dito po, ngayon sa panahon natin sa COVID, nagmamatter yung life. Diba? Takot lahat mamatay. Diba? Pag tinamaan ako ng COVID, mamatay ako. Pero yung ino-offer po ng Diyos sa inyo ay buhay na walang hanggan na hindi po kayang bayaran ng anuman dito sa mundo. Amen. Diba? Dito sa mundo, pag nagkaroon ka ng COVID, kahit yung pera mo mauubos para extend yung buhay mo. Pero ang kinakailangan lang natin gawin upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, alam niyo po sumampalataya sa Panginoon at maniwala sa bagay na ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. So kapatid, ano pang inaantay mo, isuko mo na yung buhay mo sa Panginoon. Diba? Humingi ka ng mga kapatawaran sa bagay na nagawa mo sa Panginoon. Kilalanin mo siya bilang Diyos at tagapagligtas ng buhay. Walang mawawala sa iyo, kapatid, kundi madaririga ka pa ng buhay na walang hanggan. Pero pag hindi mo siya tinanggap, maraming mawawala sa iyo. Amen. Praise the living God. Amen. And then, hallelujah! Amen. Amen. This time, si Brother Ian Kitalig, kung ako yan. Yan, every time I read this scenario sa ating Panginoong Kristo, mixed emotion ng aking nararamdaman. Awa, lungkot. Ayan po yung mga nararamdaman ko sa tuwing mababasa ko yung about sa nangyari sa Panginoong Kristo, di ba? Na inallowed niya na mangyari sa kanya, maghirap siya, na mapako siya sa krus. Diba? Para masunod lang yung kalooban ng kanyang ama. At para ipakita sa atin yung kanyang habag at yung walang hanggang pag-ibig niya sa atin. Ginawa yan lahat ng ating Panginoong Kristo. Diba? At tayo, dadagdagan ko lang sa sinabi ni Brother Joseph, tayo sa mga nakakaalam na tayo, huwag tayo makontento sa tayo ligtas na. Kasi maraming tao sa mundo ang hindi pa nakakaalam. Alam nila na ang Panginoong Kristo pinako sa krus, hanggang doon lang. Pero hindi nila alam kung ano yung reason kung bakit nagpakapako si Jesus Christ sa krus. Kaya dapat ayun yung i-share natin sa kanila na ginawa yun ng Panginoong Kristo dahil mahal ka niya at ayaw ka niya mapahamak at nais niya na maligtas ka. Yun lang. Amen. Praise God. And this time, si Brother Josh. Yun. Ganda ng paalala na inano sa atin. Kung gaano ka kamahal ng Diyos, kung gaano kakamahal ng Diyos, nag-sacrifice siya sa krus ng Kalbaryo. Pinagpapalo siya sa shoulder, sa dito, sa mga katawan niya pinagpapalo ka, ay
pinagpapalo siya dahil gusto niya iligtas ka mula sa kasalanan. Gusto niya iligtas ka doon. Sabi nga po sa sa Romans 6 verse 23. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit sa libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Grabe yung ginawa niya, niligtas niya lamang tayo sa kasalanan. Sa sobrang mahal ka niya, niligtas tayo sa kasalanan. Nag-sacrifice po ang anak ng Diyos, pero hindi natin pinapahalagahan. Biruin mo, dahil sobrang mahal ka ng Diyos, binigay niya ang kaisa-isang anak niya para maligtas ka lamang. Kaya palagahan po natin kung ano ang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, kung paano tayo iniligtas mula sa kasalanan. Amen. Praise God. Thank you so much, Brother Josh. And then this time, si Sister Maye to share her take home. Makikita natin gaano kahirap yung dinanas ng ating Panginoon for the sake of what? It is all for the sake of His glory, na maipakita niya sa atin yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang pagmamahal sa bawat isa, na even though hindi nga tayo karapat-dapat, pero still He did that even though we don't deserve it. So, huwag mong sayangin yung ginawa ng Panginoon doon sa krus, #@thecross. Huwag mong sayangin. Kasi, ginawa niya yan, hindi para bigyan ka ng komportableng buhay. Kung akala mo yun yung dahilan kung ba't yung ginawa yun. Actually, hindi. You are not invited to a comfortable life. You are invited to join yung Great Commission. You are invited to partake dun sa mission na binigay niya sa kanyang mga anak, that He gave His life, and we can reciprocate that action by also giving our life to preach the gospel to the people that are still living in the darkness. So, huwag mo sayangin yung buhay na binigay ng ating Panginoong Jesucristo. It is already enough for the payment of our sins. Enough na yun para bayaran yung ating mga kasalanan. Pero it will not serve the purpose, kung ba't na ginawa yun, kung hindi mahahayag yung mabuting balita doon sa mga tao. So, do and act upon what the Lord has done for you and for every one of us. Amen. Be the salt and the light. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Thank you so much, Sister Mayet, for reflection. But this time, let's read po. Kung meron po kayo mga reflection at meron po kayong mga take home, please comment down below. Ayan, si Brian po, basahin ko po yung comment po ni Brian. Wala nang papantay pa sa pag-ibig na pinaranas ng Lord sa atin. Kung meron bagay na kahit kailan ay di natin mauunawaan at mananatiling misteryo, ay walang iba kung gaano katindi yung pain, suffering, pagod, uhaw at gutom na dinanas ng Diyos. Minsan kaya naitanong na ba natin kung gaano katindi yung mga dinanas ng Lord? The Bible is silent with that, pero hinayaan ng Lord na maranasan niya yan upang tayo ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. #@thecross. Amen? Amen. And then, ayan, Brother Jason, is there anything po? Check lang po parang wala pa. Pero we're still waiting for your comments po mga kapatid. So don't forget to comment down any reflections you have po with our message today. And kung meron po kayong mga prayer requests. Mga prayer requests, no? Yes, so pwede nyo pong i-comment. And then we will include that in our prayer. Shout out kila Rochelle, Pastora Rochelle Padilla. Yun, nanonood siya ngayon. Pastora Rochelle. Inintay raw po ni Robert yung comment niya. Sige. And then also kila Brother Raul. Good morning po sa inyo. Sila Sister Cherry.
at si Sister Neno Sita. Ayan. Good morning po Good sa inyo. morning. But anyway, this time, let's hear the promotion of our dear sister para sa AFJC. Okay, thank you so much. And guys, continue to visit us on our social media. Please visit our website. That's www.afjc.com to know more about AFJC and our ministries. And if you would like to support us by giving donations, you may find our donation instructions in our website. So that's www.afjc.com. Yes! And we also have our Twitter and Instagram account at afjc.ph, or you can just type Ambassadors for Jesus Christ. And please subscribe to our YouTube channel. That's AFJC Ambassadors for Jesus Christ. We have 80 plus subscribers, so make sure that you subscribe to our YouTube channel. And by the way, this live broadcast will be uploaded in our YouTube channel and will premiere later at 6 p.m. So make sure that you click the ring bell so that you will be notified whenever we have new uploads. And please, paramihin niyo po yung aming subscribers. If you haven't subscribed yet, make sure that you subscribe. And please follow us in our Facebook official pages. Ayan, Ambassadors for Jesus Christ, AFJC, or at AFJCPH. Pati rin po ang AFJC Online. And we also have our official Facebook group. That's AFJC Prayer Warriors. So if you would like to join, please join us, and so that you will be updated with our prayer requests, pati yung mga events, and parang yun yung community natin. Yes. And this is the ending of July. We invite yung mga may birthday ng August. Please comment below or dun sa ipopost namin na for greeting section sa ating AFJC Prayer Warriors. We want to greet you on your birthday, so let us know when is your birthday this August. If you are blessed with a message, or if you want your friends to also hear the message, please share this video or host a watch party with our official hashtag @thecross. Yes! And be around in the social media. Yes! And then, meron po mga nag-comment, partner Jason. Then you can read po. Yan, sabi po dito ni Tatay Rico Porcadelia. Ayan, sabi niya, verse 44. Tigip ng hapis, siya'y nanalangin ng lalong taimtim. Tumulo sa lupa ang kanyang pawis na animoy malalaking patak ng dugo. Amen. Pawis na animoy malalaking at patak ng dugo. Ang pagpatak ng pawis na animoy malalaking patak ng dugo ay umpisa pa lamang ng kanyang paghihirap. Dito naramdaman na niya ang kanyang pagtupad sa kalooban ng Diyos amang nasa langit. Tama. Talatang 42, sabi doon, Ama, wika niya, kung maaari ilayo mo sa akin ang sarong ito, gayon may, huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Amen. Mga kapatid, ang krus na pinapasa ng ating Panginoong Hesus ay nagbigay ng kapatawaran at pagdiligtas sa atin, na dapat tayo ang maipako sa krus. Nang dahil sa grabing pag-ibig sa atin ng Diyos amang nasa langit, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Juan 3:16, ang sabi doon, ang dugo ng Panginoong Hesus ang nagliligtas sa ating mga buhay. Amen. Salamat po, Panginoon Jesus, sa buhay mo na ibinigay sa krus upang magkaroon kami ng kapatawaran at kaligtasan at sa pangako ng buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoong Jesus. Salamat sa Diyos amang nasa langit sa buhay ni Brother Robert na ginamit niya na magbahagi ng kanyang salita. Naway pagpapala ng Panginoong Jesus ay laging sumasa iyo at sa pamilya mo. Salamat po, Panginoong Jesus, sa mensahe sa umagang ito. Amen. Purihin natin ng Diyos amang nasa langit. Amen. Hallelujah. Amen. Yeah. Ganoon din, sabi kinote ni Brother Joseph Tobias ang sa Acts chapter 4 verse 12, NLT version, New Living Translation. There is salvation in no one else. God has given no other name under heaven by which we must be saved. Ayan. And only through Jesus Christ alone. Sola Christus. Yes. Amen. Amen. Ayan. Meron pa ba sa'yo, partner? Wala na. Wala na po. Wala na. Ayan, kung wala na po. Meron pa yung kay Sino? kay
Jehoshaphat. Josh, yan, sabi ni Josh. Ay, kay Kuya Ian daw yan. Kay Ian ba yan? Kuya Ian. Ay, sabi dito na sa comment ni Ian, the Lord doing this to obey His Father and to show His love and compassion to Amen. us. That's Amen. true. That's true. Kaya, Nag-aapoy kayo, ha? Oo, talaga na pag-usapang ginawa ng aking Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Dapat lang na tayo ay mag-apoy at ibahagi ang mabuting balitang ito sa lahat ng tao. Yan, maraming salamat po. Maraming salamat sa inyo for pong joining with pagsumabay. us. Yeah. Yes po, bukas po wala po tayo. We will resume on Monday. So, alas 9 Yes. ng umaga. Makita-kita po tayo Yes. sa Monday ulit, alas 9 ng umaga. Lagi niyo pong tatandaan, mga kapatid, na ang buhay ay mas makulay Kapag si Kristo ang gabay. God bless. Thank you. Bye. Yes.